Good morning, magandang umaga po sa lahat at welcome again to my channel, Jipan De Leon po. At welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. No? Dito po sa ating babasahin na yung awit pa din ng uh, chapter 66 verse 16 hanggang 20 and then chapter 67 pa rin ng awit verse 1 hanggang sa verse 7 naman. So, umpisahan po natin dito sa verse 16 ng 66 no, ng Psalms o awit. Sabi dito, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa iyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Baga sabi ni Haring David dito na isasaysay niya yung mga kabutihang ginawa ng Diyos sa kanya. No? So tayo din dapat sinishare din natin kahit sa Facebook lang, 'di ba? Dahil ngayon puro online na lahat, 'di ba? So pwede natin i-message o i-post na salamat sa Diyos, isaysay natin yung kabutihan ng Diyos sa atin na tayo hanggang ngayon tayo maayos pa rin, malakas, tayo may pagkain pa rin sa hapagkainan natin, maayos pa rin ang ating pamumuhay sa kabila ng pandemic, sa kabila ng virus na nCoV na meron ng ating mundo. Ngayon ay maayos pa rin tayo, nakakakain ng maayos, nakakatulog ng maayos, hindi ba? Ang iba, naka-aircon pa kung matulog, di ba? Hindi dapat natin ipagpasalamat 'yon. Yung iba, nakakapamili pa ng gusto nilang bilhin, nakakakain, nakakaluto, no? So, dapat pasalamatan natin, isaysay natin 'yan sa mga tao na nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin, no? Ngayon, umaga, meron na naman tayong nababasa na salita ng Diyos. Meron pa rin tayong naihahayag sa mga tao at na-share sa mga tao, di ba? Ipagpasalamat natin 'yon sa ating Diyos araw-araw. Sabi pa dito sa verse 17, ako ay tumatawag sa Diyos. Ulitin ko, ako ay tumawag, sabi niya. Sa Diyos ay nagpupuri. Kanyang karangalan aking sinasabi, di ba? Kagaya ng ating paghahayag ngayon, pag-share ng kanyang salita, hinahayag natin yun, nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo, di ba? Sa kanyang bigay na mga salita sa atin. Marapat na pasalamatan natin siya oras-oras sa ating buhay, Sabi pa sa 18, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Kung patuloy tayong magkakasala, hindi tayo papakinggan ng ating Diyos, no? Kailangan kalimutan na natin ang mga masamang gawa o yung mga pagkakamali natin na nagawa noon, kalimutan na natin yun, no? Ibaon na natin 'yan. Huwag na natin ulitin at gumawa na tayo ng maayos at kabutihan una para sa ating Diyos, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Magpatuloy sa kabutihan. Yun ang kagustuhan ng Diyos sa atin, Sabi pa sa 20, purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakikinggan at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan, no? Marapat na siya ay purihin natin, purihin ng purihin, pagkat ang ating kahilingan o panalangin ay kanyang pinakikinggan. Patuloy niya tayong nililigtas. Nananalangin tayo oras-oras para sa ating kaligtasan, sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, kaligtasan ng ating mga pastors, bishops, kapatid sa pananampalataya, pati na kapitbahay, kaibigan, ating pinapanalangin sila. Hanggang ngayon sila ay malakas, ligtas, masagana at nagtatagumpay pa rin sa kabila ng pandemic, di ba? Dahil 'yon ay sa pakikinig ng Diyos, ng ating Diyos sa ating mga panalangin sa kanya. Patuloy natin siyang pasalamatan at purihin. Patuloy siya nagmamahal sa atin. Sabi niya, di ba, kagaya nga dito, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Hindi nagbabago ang Diyos. Patuloy niya tayong minamahal at mamahalin habang tayo ay lumalapit sa Kanya ng buong puso, habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya, habang ang ating mga suliranin o lahat-lahat sa ating buhay ay binibigay at pinagkakatiwala natin sa Kanya, siya ay makikinig sa atin.
Pakikinggan niya ang lahat ng ating panalangin, sasagutin niya ang ating panalangin, at muli niya tayong pagtatagumpayin dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal at kabutihan sa buong mundo sa atin lahat. Basahin natin itong chapter 67 ng awit, may pinamagatang itong awit ng pagpapasalamat. Sabi dito, O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Sabi niya, O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Sabi niya, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. No? Yun yung sinasabi ko kanina na magpatuloy tayong ibahagi. Magpatotoo tayo yung mga kabutihang ginawa sa atin ng Diyos. Ating ihayag at ipatotoo sa ibang tao. No? Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humahatol sa madla. Ikaw ay patunay na ikaw ay patnubay ng lahat ng bansa. Ulitin ko lang, purihin ka nawa ng lahat ng tao. Dapat natin siyang purihin. Purihin ka nila sa lahat ng dako, sa buong mundo. Naway purihin ka ng mga nilikha, tayong mga nilikha niya at binigyang buhay, dapat natin siyang purihin. Pagkat matuwid kang humahatol sa madla, ang nagbabago, ang lumalapit sa kanya ng taos puso at nagsisisi sa lahat ng kasalanan, hinahatulan niya ng maayos, ng matuwid. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa, ng buong mundo. Ang Diyos ang ating patnubay. Walang iba, siya lang ang ating Diyos at dapat pagkatiwalaan. Walang imposible sa ating Diyos. Lahat kaya niya. Sabi pa dito, purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Tayong binigyang buhay niya, marapat na siya ay purihin. Pasalamatan. No? Sabi pa sa verse 6, nagaaning mabuti ang mga lupain. Pinagpapala kami ni Yahweh, Diyos namin. Sabi niya, pinagpapala pa rin niya tayo sa kabila ng nangyayari sa ating mundo. Sa kabila ng kuminsan na nalilimutan natin siya. Kung minsan pa nga may mga taong sinisisi siya, Lord, bakit ganito ang ginawa mo? Bakit ganito? No? Hindi natin dapat siya sisihin. Tignan din natin yung ating sarili. Baka tayo ang talagang nagkamali, nagkulang o nagkasala. Sabi sa verse 7, magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Patuloy siya magpapala sa atin lahat. Patuloy siya nagbibigay ng kung ano ang ating pangangailangan. Ating pagkain, ating kaligtasan, ating kalakasan. Patuloy siyang nagbibigay sa atin. No? Patuloy siyang nakikinig sa ating mga panalangin. Patuloy siya nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya magpatuloy din tayo magpasalamat sa Kanya, purihin siya, awitan siya, igalang, mahalin. Dahil siya ang ating Diyos, ang nagbigay ng lahat at nagbigay ng buhay sa atin. Hanggang ngayon, may buhay tayo. Hanggang ngayon, malakas tayo. Hanggang ngayon, ligtas tayong lahat. Hanggang ngayon, marami tayong kinakain. May pagkain tayo sa hapagkainan, naluluto natin o na-order natin ang gusto nating kainin. Dapat natin yun pagpasalamat sa Kanya. Dahil kung wala ang Diyos, wala rin saysay ang ating buhay. Kaya tayo lagi magpasalamat, purihin, at yung ating mga napakikinggan at nababasa, i-share din natin sa ibang tao para din sila ay mabless. Dahil tayo mga nakikinig, nagbabasa ng mga kanyang salita, tinatanggap natin yon ng buong puso. Tayo pinagpapala ng ating Diyos at ang ating mga panalangin ay palagi niyang dinidinig. Dahil tayo totoong lumalapit sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Diba? Tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya tayo pagpapalain niya. Pakikinggan ang anumang ating panalangin, ibibigay ang anumang pangangailangan natin. No? Kagaya ng sabi ko, yung kaligtasan, kalakasan ng katawan, kasaganahan at katagumpayan ng bawat isa ay Kanyang ipagkakaloob dahil tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos. Dahil mahal natin siya.
dahil siya ang kailangan ng ating buhay, wala nang iba. Salamat, no, sa ating Diyos dahil napakabuti niya sa atin. Patuloy tayo nakakarinig ng kanyang magagandang mga salita at mga makapangyarihang salita na nagbibigay pag-asa sa ating mga buhay, na nagbibigay at nagpapatatag sa ating mga buhay, lalo-lalo na sa ating pananampalataya, no? At dahil doon sa kanyang mga mabubuting salita, mabubuting pangako sa atin na tayo pa kanyang pagpapalain, ibibigay ang ating mga kailangan higit pa sa ating inaasahan. Basta patuloy lang tayong manalig sa Kanya, magtiwala, purihin siya, sambahin natin siya. Wala nang ibang Diyos kundi siya lang. Buhay ang ating Diyos, nakikinig siya araw-araw sa oras, lalong-lalo na sa oras ng ating pananalangin. Sa oras na ating siyang kailangan, nandyan siya. Handa siyang makinig sa ating lahat. Salamat po muli. At ngayon naman ay samahan niyo po ako ulit sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyuko po tayong lahat. Ihanda natin ulit ang ating mga puso't isipan sa ating pakikipag-usap sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay ng lahat sa amin at gumawa ng langit at lupa, nagbigay buhay sa amin lahat. Salamat, Lord, sa pagkakataon na naman na ibinigay mo po sa amin ngayong umagang ito upang makapagbasa, makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat, Lord, sa patuloy na pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, sa pagbigay ng pagkakataon pa rin na makarinig at makapagbasa ng iyong mga salita. Salamat, Lord, dahil mayroon kaming kalakasan palagi upang gumising sa umaga, magbukas ng aklat ng iyong mga salita, Lord, upang ibuka ang aming bibig upang magpasalamat, magpuri sa iyo, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Salamat, Lord, sa kalakasan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil palagi kaming nagtatagumpay, lalong-lalo na sa aming mga gawain, lalong-lalo na sa pag-share ng iyong mga salita, O God. Lagi kaming nagtatagumpay dahil sa inyo, Father God. Salamat, Lord, sa mga pastor din namin na, Lord, na patuloy na nag-share, O God, ng iyong mga salita, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Sa patuloy mong pag-iingat, Lord, sa bawat isa sa amin. Sa pagbigay ng kalakasan palagi, Lord, sa amin lahat. Sa pagbigay ng kasaganahan, Lord. Blessings after blessings, Father God, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Huwag mo rin pabayaan, Lord, ang aming Presidente Duterte. Bigyan mo rin po siya ng kalakasan araw-araw, O God. Tamang puso't isipan. Katagumpayan, Lord, ang ipagkaloob mo sa kanya sa bawat kanyang mga iisipin, gagawin sa aming bansa. Ingatan mo rin ang kanyang mga mahal sa buhay, Father God. Ganun din, pababa sa kanyang cabinet, O God, mga kasamahan sa pamahalaan, ang aming mayora, Father God, Adeline, Lord, wag mo rin pabayaan, Father God, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, Lord, kasama ng kanyang mga cabinet din sa pamahalaan, Lord, sa aming lungsod sa Laguna, sa buong Pilipinas, Lord, ang mga mayors, Father God, wag mo rin silang pababayaan. Lalong-lalo na, Lord, ang mga scientists na gumagawa ng gamot para sa lahat ng karamdaman, Father God, o virus. Mga doktor, nurse, pulis at sundalo, Lord, barangay captain, barangay tanod, Lord, lalong-lalo na rin ang mga frontliners, O God. Ingatan mo po sila, ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, virus, Lord, at gawa ng kaaway. Sapat na kalakasan na ipagkaloob mo sa kanila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din po sa akin, Lord, sa aking mga mahal sa buhay, sa lahat ng aking mga anak, kapatid, Lord, pamangkin, Lord, mga kaibigan, mga pastors namin, bishop, Father God, kapatid sa pananampalataya, kapitbahay, O Lord. Ingatan mo po kami lahat, Lord. Kami mga taong inyong ginawa, O God. Bigyan mo kami ng sapat na kalakasan, tamang puso't isipan upang makagawa kami rin ng kabutihan, O God. Una para sa inyo at para sa aming kapwa, O God. Iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, lalong-lalo na, Lord, sa gawa ng kaaway. Iligtas mo po kami, ang aming mga mahal sa buhay, saan man sila nandun, ano man ang kanilang gagawin, iisipin, God, naway unahin kanila at lagi kanilang isipin
ganon din ang lahat ng mga taong inyong ginawa, O God. Nawa lagi kami magtagumpay sa kabutihan, Father God, at ang gawang masama ay aming kalimutan, upang patuloy mo kami nga biyayaan, i-bless, Father God, at pakinggan ang aming mga panalangin, upang hindi mo kami iwanan, O God, dahil galit ka po sa gawang masama, O God. Galit ka po sa mga nagkakasala. Kaya Lord, nawa kami palagi ay lumakad sa iyong kagustuhan. Sa iyong ways, Lord, kami lumakad, O God. Sa iyong mga kapamaraanan, sa iyong mga gusto, Lord, nawa kami lumakad upang kami maging karapat-dapat na sumunod sa iyo at tumawag na Ama, O God. Salamat, Lord, sa araw-araw na ibinibigay mo na pagkakataon sa amin upang magising, magawa ang dapat namin gawin, Father God, lalo-lalo na sa mga pagkakataong ito na makapagbasa, makapag-share kami, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao. Salamat, Lord, dahil ang labang ito, inaangkin na namin ang katagumpayan, Father God. Matatapos ng laban na to, magiging maayos na ang buong mundo. Wala na mag-iisip ng masama, O God, dahil iyong hahadlangan at paparusahan ng mga taong gumawa at gumagawa ng masama at kasalanan, O God. Patuloy mo kaming ingatan sa gawang masama, O God. At sa katagumpayang ito, Lord, salamat, Lord, dahil mawawala na NCOV na to o anumang virus pa na magkakaroon ng aming mundo, ito hindi mo napapayagan. Lord, magtatagumpay kami, magiging maayos ng buong mundo, lalong-lalo na ang bansang Pilipinas, Lord. Magtatagumpay kami, magiging maayos na ang lahat, magiging masagana na muli, magiging masaya na uli, magiging peaceful na uli ang buong Pilipinas at ang buong mundo. At puro pagmamahalan na lamang ang mararamdaman ng bawat isa, pagmamahal, pagpapatawad at pagpapakumbaba, dahil yan ang gusto mo, O God. Yan ay aming iisipin at gagawin araw-araw habang kami nabubuhay, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa katagumpayang ito at sa gawain ito, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Muli, Lord, kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila, O Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan na aming Panginoon sa Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po sa pagsama nyo sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Salamat po sa lahat. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Thank you po muli. Sa susunod po, samahan nyo ulit ako sa ating Bible reading. Sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang ating mga videos at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang videos na i-upload. Salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless po. God bless sa ating lahat. Salamat po.